Welcome to our online talk show, Kumusta Ka? Bagong Pilipinas. Ito po ay ang paglalakbay ng isang OFW, isang kwento ng mga pangarap at hamon. So, aking ihinantulad ang ating paglalakbay sa buhay tulad ng RPM gauge po ng kotse. So, ang buhay ay tungkol sa paghahanap ng tamang ritmo. Minsan, kailangan mong pabilisin ang takbo, abutin ang inyong mga pangarap, at lampasan ang mga limitasyon. May mga pagkakaroon din na mas mabuti ang mabagal, huminga ng malalim at mag-ingat na harapin ang mga liko ng buhay. At may mga sandali naman na ayos lang na manatili muna tayo sa neutral, magpahinga, magnilay-nilay at mag-ipon ng lakas bago muling umusad. Ang RPM, Revolutions per Minute, ay hindi lang basta isang catchy na pangalan. Ito ay isang makapangyarihang talinghaga para sa mismong buhay at isipin mo kung paano tumakbo ang makina ng kotse. Nangangailangan ito ng balanse sa pagitan ng bilis ng kontrol, ganyan din ang buhay. May mga panahon na kailangan mong tapakan ng gas at harapin ang mga hamon. May magpagkakataon naman na kailangan mong maghinay-hinay at hanapin ang tamang bilis. At ang aming talk show ngayon, Kumusta Ka Bagong Pilipinas, ay yumayakap sa ritmo na ito. Nagbibigay ng gabay at inspirasyon para sa bawat yugto ng ating paglalakbay. Kung ikaw naman ay nasa yugto ng pagpapabilis patungo sa mga bagong oportunidad, maingat na tinatahak ang mga kawalan ng katiyakan ng buhay o nagpapahinga upang mag-recharge, nandito po ang RPM Kumusta Ka Bagong Pilipinas upang tulungan kang manatili sa kontrol at matagpuan ang iyong perpektong balanse. Kaya habang nakikinig po kayo, tutulungan ka namin ituno ang inyong buhay. Gagabayan ka namin kung kailan dapat itulot, pasulong, kung kailan dapat bumagal, at kung kailan dapat mananahimik at magnilay-nilay. Sama-sama nating tahakin ang pagtaas at pagbaba ng buhay. Papabilisin patungo sa mas makabuluhan at balanse at may layuning pamumuhay. So, this is your host for Kumusta Ka Bagong Pilipinas, Marlene Krag, and joining me are my two beautiful co-hosts, of course, Miss Ana Duchier, dating OFW, 25 years sa Japan, now a successful businesswoman, and Miss Alma Antonio, ang ating former beautiful sexy actress at astig na driver pang bus, pang truck at pang sports pa. All right, so I want to say hi, Miss Ana. Yes, thank you, Miss Marlene. Hello, magandang araw po at bumabati po kami ng kumusta ka sa loob at labas ng ating bansang mahal na Pilipinas. Ayan, stay tuned dito lamang sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas Studio. Miss Marlene? Yes, how about you, Miss Sexy Beautiful? Thank you, Miss Marlene. Mas maganda ka. Hello, everyone. Welcome to our talk show, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Kaabang-abang ang aming talakayan today dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ito po si Alma Antonio. Ayan, saan ba tayo matatagpuan, Miss Ana? Of course, may live TikTok po ako. And then, of course, sa ating Facebook, YouTube, and One Movement TV. Yeah. Okay. So, wag nating papalampasin po at lagi tayong manunood para makikita niyo yung mga engaging conversation ng mga tunay na istorya ng ating mga kababayang OFWs at ng mga kaibigan din natin na nakatira sa ibang bansa na meron din mga issues sa buhay. So, joining us today to accelerate our life. Pero before that, gusto kong bumati. Hello, Philippines! Hello, Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello, world and universe. So, malaki, ano ba yan? Maligayang bati sa inyong lahat. So, andito kayo na naman sa aming show ng Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Alright, so gusto nating ipakilala kasi meron tayong mga guests ngayon na tunay
na mga OFWs Yes. galing sa Iraq at sa Kuwait, Kuwait. di ba? Tawag nga nila sa kanila, batang Iraqi. Iraqi. Ayan. Di ba to? Batang Iraqi. Hindi ba natin sila kakantahan muna bago tayo magsimula? Wala, ano na natin sila. Ating mga guests. Okay. Yan. Kumusta ka, aking mahal? Sana ay nasa mabuti ka. Ako'y huwag mong intindihin. Nakakaraos din. Ayan. Siyempre, bago ipakilala, sabihin natin, ang tatalakayin nating paksa ngayon ay talagang tumatatak sa mga milyong-milyong Pilipino. So, paano ba ang pakiramdam ng isang Filipino OFW? Ayan, i-introduce mo na sila. Siyempre, ang OFW ay tinatawag nating isang bayani dito sa Pilipinas. Siyempre, sa dami nating OFW sa iba't ibang bansa, ipapakilala ko sa inyo ang aming panauhin, of course, guest. Siya ay galing sa Baghdad, Iraq. Ang tawag sa kanila ay Iraqis Boys. Ayan. From 2005 to 2008, OFW po siya ng Baghdad, Iraq. As a trailer driver sa US military base po siya. So, naghahatid po siya ng kanyang mga equipments. Ayan. And then from 2008 to 2018 naman po, OFW siya as naman po siya, crane operator naman po. Ayan. And now, yung kanyang trabaho, nakauwi na po siya ng Pilipinas. He is a Grab operator, Grab car naman po siya ngayon. He has 2 adult children na po. Ang isa ay 24 years old and 22 years old na po. Doon po sa kanyang first wife. Ganyan tayong mga OFW talaga, no? And may common law wife po siya ngayon at may 2 naman siyang anak, mga bata pa. Ito ay nasa 9 years old and 5 years old po. Please welcome Mr. Nilo Araneta. Say hello po. Hello po, magandang hapon. And next guest po, Miss Alma Antonio. Okay, meron tayo dito, medyo kapangalan ko to. Mr. Antonio Gordon from Antipolo City. Kamusta po? Okay, papakilala po natin si Mr. Antonio Gordon. Isa siyang OFW Baghdad and Kuwait as trailer driver from 2003-2013. At came back as OFW again in 2013 to December and to February 2014. Just 3 months kasi hindi niya nagustuhan ng kanyang employer. He's currently working as a retired driver and he is currently working as a driver. He has 2 children from first wife ages, panalo 30 and 34. Wow. 1 child, 11 years old from second wife, common law wife. Miss Marlene? Ayan. May one second and first. Lumamati ka na ba? Opo, bumati na po ako. Magandang araw po sa araw na ito. Gusto niyong batiin po yung ating mga Iraqi boys? Yung batang Iraqi, patiin niyo po. Mga tol, binabati ko kayo. Nandito kami ni Nilo Araneta. Artista na kayo na yun. Sabi mo dito sa Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Dito kami sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Nandito po kami sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan. Ayan. Pero bago ang lahat, bago niyo bigay yung questions natin, gusto kong sabihin na yung itong mga paglalakbay at kwento ng ating mga OFW gaya ni na Kuya Nilo at saka Kuya Antonio ay mga isang pangarap at sakripisyo. Puno ng pag-asang makapagbigay ng mas magandang buhay para sa kanilang pamilya, kamag-anak, o minsan gusto nilang makapatayo ng tahanan na maganda, pagbibigay siyempre ng edukasyon sa kanilang mga anak, at siyempre pagtulong sa mga kapatid at mga tumatandang magulang. So, ito ay talagang kwento ng determinasyon at pagmamahal ngayong araw na Yes. show natin. Okay, take it away. Your question. Ayan. Okay po, Sir Nilo. Ano po ang unang pangunahin dahilan kung bakit kayo nagdesisyon umalis sa Pilipinas upang magtrabaho
sa ibang bansa, particularly sa Iraq po, sir? Unang-una, isa po tayong nangangarap sa pamilya na magkaroon ng sariling tahanan o mapag-aral natin ang maayos ang mga anak natin. Ayun. Ayun. So, saan po kayo pumunta? Pakistorya po yung paano kayo napunta sa Iraq, tapos later on napunta kayo sa Kuwait. Una, since 2005, napunta kami ng Iraq noong panahon ng giyera hanggang 2008. Nung umalis na ako sa Iraq, bumalik ako ng Kuwait at doon ako simula 2008 hanggang 2018. Wow, 10 years kayo sa Kuwait. Pero sino kaya magaling mag-istorya doon sa nung nandun pa kayo sa Iraqi, di ba? So, Naabutan niyo po ba yung gera? Giyera mismo. Anong taon po yun? Inabot ko na doon ng 2005 hanggang 2000. 2005 to 2008. oo. Pero nagsimula ang giyera 2003, sila yung Sila yung mas nauna, sina Kuya, tanungin natin siya. So, anong experience niyo doon? katulad po ng Ambos, nasa pelikula natin nakikita sa dito. Ito na sa totoong buhay na. Sa totoong buhay doon, kayo mismo ang So, habang nagde-drive kayo, may bumubomba sa kaliwat kanan ng inyong trailer. Binobomba kayo. ang bomba, mas medyo distansya naman sa amin, pero maririnig namin, makikita namin. Oo. May Di ba, sir, kayo? Trailer driver ng military base. So, you're working US base. Under the Under- contract Oo. of the U.S. So, military. ano po yung dinideliver nyo, sir? Katulad ng mga equipment or pagkain. Pag equipment, anong equipment, Kuya? Mga bomba yan? Mga bomba ba yan? Missiles ba yan? Minsan, pero karamihan sa amin yung for develop sa construction, Okay. Sa equipment sila. materialis na Materials. construction, Oo. pang ginagawa yung US embassy pag Kaya nagdadala rin kayo ng mga kailangan para kasi ginagawa yung embassy. May tanong ka? May tanong sana ako dahil sa mga experience nun, may bombahan dyan. Buti hindi nyo naisipan na umuwi. Dahil nagtagal pa kayo for how many years kayo sa Iraq. nananaig pa rin yung pangarap sa pamilya, ma'am. Kaya anong mangyari, Yan ang Pinoy. pinupusta na namin yung anong mangyari sa amin. Bahala na, no? Bahala na si Bat. I can butt into that. Di ba sa Lebanon, meron ng nagigera na ang Israeli at Lebanon. Yes. So, sabi nila, yung mga Lebanese, sabi ng ating embassy, umuwi na kayo kasi baka mapasama kayo. Pero sabi nila, uwi kami dyan, mamamatay din kami sa gutom. Dito na lang hanggang sa last moment siguro. At least kumikita sila doon, no? May gera man. Pwede na. So, yun ang siguro, hinahantulad. Kino-compare ko lang yung sagot ni Kuya Nilo doon na, sige, kahit merong gera, I mean, kung uwi ako, nibibigay ko doon. Si Sir Antonio, Mas mamamatay sila pag umuwi. galing din po ba kayo sa Baghdad? Sa Opo, galing din po ako sa Baghdad, Iraq. Yung unang taon na ginegera ng Amerika ang Iraq, kami po ako nung napasabak sa gera. Nauna po ako ng trailer sa US military. Karga po ng trailer ko ay tangke de gera ng Amerika. Pagdating po na Iraq, i-upload po yun para ilaban nila sa mga Iraqi. Pasaway pa na. Andun yung takot, pero nanay pa rin yun para sa pamilya namin. Mahirap po ang pinagdaanan namin sa Iraq. Yung boys buhay kami para sa aming pamilya. Hindi mga anak namin, hindi matulad sa amin. Alam po ba yan ng embahada natin ng mga OWA? Na kayo ay sumasabak sa gera? So, ayun. Take your own risk na lang. Sa agency sila kinuha, di ba? Tulakan na lang natin. Ang question ko po, namin, kung nandito po kami sa Pilipinas, mamatay lang din po ng gutom ng pamilya namin. Pero ipagsapalaran po namin, yung buhay namin kapalit sa pamilya namin. naman makalungkot pa, no, parang Yan yung mapapaluha mga yung puso ko. OFW na tinatawag na bayani. For as long na buhay ka, sabi siguro ni na Kuya, no, isip ko lang na
alam mo, nanonood ako lagi ng Netflix, nakikita ko yung mga storyang ganyan. Yung sasabihin nila na, bakit yung mga sundalo nga, di natatakot? Oo. May mga pamilya rin yan. No? Hanggang hindi ka binobomba sa ulo sa tabi mo, laban pa din, sige, laban sa buhay. Sa Di ba kaya? W, yan ang mga tunay na bayani. Kaya nga bayani yung mga Yes. yan. Move on. Oh, Any so, question again? any more question? Oo. So ano po yung yung pinakamalungkot na parte na habang andun kayo na minsan sabihin mo, ay sana ganito, ganito, ganito. Minsan ano po yung malungkot sa namimiss niyo yung pamilya, syempre, di ba? Opo, malungkot dahil na mimiss tayong pamilya namin, lalo nung bisang sa convoy po namin, meron kami namatay na kasama na bomba na sabugan po ng bomba na nabutas yung dibdib niya. Oo. Actual namin nakikita, Talaga. hindi na sa pelikula, talaga actual namin, nando kami sa digmaan. Nalalaman ba ng ating mga ahensya yung mga kapwa Hindi natin? nga. Kasi wala naman tayong Philippine news doon para makita yung mga aktual. Oo. Pero yun na nga, personal experiences na nga po nila. Kaya sinishare nila sa atin na kahit gaano kahirap, kahit nakakatakot na, buwis buhay na talaga. Yes. So, paano ang ng pamilya nyo? Sila ay nag-aalala dahil nandoon kayo sa gitna ng gera. Ano po ang nagiging usapan nyo? May communication po ba kayo ng mga pamilya ninyo, sir? Hirap po kung pagka nasa loob na po kami ni Iraq, bawal po sa amin ng cellphone, wala kami communication. Wala internet. Pero pag nakalabas na po kami ng Kuwait, doon pa lang kami nagkakaroon ng komunikasyon ng pamilya na. Pag nasa Kuwait na kayo, pwede kayong mag-cellphone na. Pero sa Iraq, bawal kasi baka makita kung saan kayo eh. Pinukumpis ka sa amin ng cellphone pagka ano. Kasi bawal na, kunan mo yung isang sasakyan pandigma ng Amerika, nalalabas sa ano na. No. Bawal nila yun. So, gaano katagal bago kayo pupunta ng Kuwait para mapagsabihan nyo, buhay pa ako, huwag kayong mag-alala. Pero pa, mga 2 buwan bago kami makalabas ng Kuwait. Talaga. Kasi hindi naman po dire-diretso ang biyahe namin from Kuwait papuntang isang kampo ng mga military. Dahil marami pong mga bomba nakatanim sa daan. Oy, Yun po ay naiwasan ng mga kanuna. Maraming casualty ng mga trailer driver. wow. Sa gabi ang biyahe. Ay, gabi, nakakatakot. So, kinukwento nyo ba sa mga pamilya nyo yung mga pangyayari? Hindi na siguro pandiwag silang matakot. Hindi na po namin kinukwento dahil yung baka maging sobrang pag-alala po nila sa akin. Maaaring hindi na nila ito. Parang sila sundalo, no? Oo, ganun. Ganon, ano? Oo. So, Sir Nilo, ngayon, tama lang ba ang pasweldo sa inyo doon? Kasi nasa gera po kayo. Sa pasweldo, na panahon na yun nandun kami, kontento na rin. Kontento na kayo sa sweldo. Pwede naman nakakabuhay naman ng 2 asawa. Isa lang. Salam. so buong buo yun, no, na nung kinento sa akin nung bago ko sila dalhin dito sa show natin. So, 80,000 ng sahod nila. That's So, okay. pero may sinasabi si Kuya Antonio na parang may hinihingi ka na yung sabi mo. Oo nga po. Sana po, makarating po man sa US government na hinihintay po naming hazard pay. Hazard pay, okay. Oo. Kasi nasa war sila that Yeah. time eh. So, dapat So, saan mo yun Kasi narinig? po, yung 1991 Gulf War, yung Iraq, Kuwait, mga nakakuha na po sila ng hazard pay sa US government. Bakit po kaming mga sumuporta mismo sa kanila, nung nagtatravel ng sasakyan pandigma nila, hanggang ngayon wala kaming nakakuha ng hazard pay. Nila sa US. yung mga nakatanggap na yun po ba ay mga Pilipino rin o Mga Pilipino po. So, yung mga taga-Iraqi, meron na bang mga Iraqi boys sa grupo ninyo na nakatanggap ng hazards pay? Wala pa po kami nababalitaan. Sa Iraqi boys, wala pa. Wala pa po. Sana Yeah. so, natin yan, Miss Merlin. Yeah, I will try kasi doon sa simbahan namin, puro mga diplomats ng US Embassy at saka mga... Yeah, my husband also is a US Navy retired. Tingnan ko, Tatanungin natin. no? Tatanungin namin ng military attaché ng US Embassy. So, para isabihin natin kung meron po kayo makuha. Alright, so yan, dapat talaga may hazards pay, di ba? Oo, syempre. Kasi po, yung mga kasama ko namatay, binayaran ng US government.
bayaran ka, magpatay ka na. Pamilya nila. So sa inyong dalawa naman po, ang question ko sa inyo, naisip nyo ba o nabalak ba ninyo na ayaw nyo na magpadala ng remittance o padala ng pera dito sa Pilipinas dahil sa haba ng panahon ninyo sa abroad? Minsan ba ay may nabalitaan kayo na hindi nila nagagamit ang pera nyo sa maayos na pinapadala nyo sa kanila? Meron po ba kayong naging experience, Sir Nilo? Yes po, pero tungkol doon sa pagpapadala ng buwan-buwan, sa akin lang, hindi mo pwedeng itigil yun eh. Kasi padala talaga para sa pamilya. Pwede mong bawasan, pero hindi mo pwedeng kalimutan. Kailangan talaga magpadala ng kahit ginawa man ng mali ng isa, madadamay naman yung mga bata kung na sinusuporta. Ganun. Napaparinig ata si Kuya Nilo kasi siguro may nababalitaan siya sa first wife. Kung hindi naman niya ibigay, apektuhan yung mga anak niya doon sa first wife. Ganun ba yun? Oo. No holds bar. Oo. So, naintindihan po namin yan. Pero wala kang choice talaga. Magbigay ka. Pagbigay, Lalo padala. na pagtatay ka at may Oo. anak ka. At saka yun lang alam mo, nung nasa abroad ako, kasi hindi pa usang OFW pero naging stewardess ako based sa Hong Kong with Cathay Pacific. Namimiss ko ang pamilya ko, mga kapatid kong maliliit. Naiibsan lang yung pagkamiss ko sa kanila. Pag binibilhan ko sila ng mga kailangan nila. At saka pati sahod ko rin, binibili ko na lahat yung mga kahit mamahalin na sapatos noon, di ba mga. So binibigay ko rin. Parang it helps me na, yun nga, naibsan yung pagkamiss ko sa pamilya ko, sa papa ko, sa mga ganun. So binibigay ko lahat ng sahod ko. Oo. Kay Sir Antonio naman po, may na-experience po ba kayo na gano'n, na ayaw nyo na magpadala ng pera o na-fed up na kayo sa kapapadala dahil sa haba ng panahon? Karoon din po na experience. Kaya lang talaga pong kailangan gawin padala ng pamilya dahil magugutom po ang mga bata. Kasi po, ang OFW kasi, once na nagpadala ng pera, yan na kasi ang kanilang, ano ba yon? Kasiyahan. Kasi inspiration nila. Kaya lahat po ng OFW na nagpapadala ng pera, si Buwana, baka nakikinig dyan siya. Beka naman, diba? So, lahat ng OFW talaga, kaya rin ang ating economy ay ngayon ay, alam niyo na, magandang economy natin because of OFW remittance din po talaga. Kaya nga hero nga natin eh. Yes. Imagine, 18 years si Kuya Nilo nagpapadala, si Kuya rin 18 years na rin almost. ba kayo? Ako may anak ko, Miss Cross. Sige, mas please. Mr. Antonio, tinatanong lagi ni Miss Ana kung may experience na ba kayo? Hindi, ikaw mo, totoo na to. So, sa tagal nyo nang naghahanap bilang isang OFWs, so wala kayong, nandito ngayon sa Pilipinas, you are 60 years old. Sabi nyo, mahirap na pumasok na mag-apply ng trabaho papuntang abroad. Tama po ba? Opo, sa tulad ko po sa edad ko ito, mahirap na po akong matanggap dahil 60 years old na po ako. So, dapat natin, nasubukan nyo na po bang pumunta sa OWA, Mr. Nilo and Mr. Antonio? Dahil sa hindi kayo nakakaalis dahil sa edad nyo? Hindi pa po. Wala pang nag-apply sa amin, wala papuntang POA. Saan po kayo na nakahingi pa na kahit isa sa mga gobyerno, sa kunwari sa DOLE, nakapunta na ba kayo, ganon? Sa DOLE, nagkaroon ako ng 2 araw na seminar doon para doon sa scholarship nung Mga ano nyo? Oo. yun lang po ang certificate. So nakakuha naman ko kayo. Nakakuha. So anong ibig yung scholarship? Libre yung pag-aaral? Meron bang allowance? Parang yearly yata. Sa mga anak ko din, hindi ko pa rin na gamit yun kasi baka sa sunod taon pagkagamitin. Anong ibig niyo sabihin? Naibigay na sa inyo yung allowance? Hindi pa po. Bali, yearly, alam ko yearly yata. Pero binigyan kayo yearly. Certificate lang yung kapag nag-aral na yung bata, doon sa bata ko ibibigay yung Pera. Kung nakapag-aral na. Maganda. aral. Saka pala nila Pero ibibigay. hindi ko pa na kasi hindi Nakukuha. Pero mga magkano naman yun?
Hindi ko pa rin na Di mo rin alam. As my experience sa OWA, meron din silang magandang programa. Sa mga katulad ng kaedad ni Mr. Antonio, meron silang programa nga for good para sa mga ayaw nang bumalik sa ibang bansa. Meron silang programang for good, nagpapahiram sila ng loan, Business loan business loan. or entrepreneurial loans. Pwede nyo itry pumunta sa OWA o kaya mag-imbita tayo ng mga taga-OWA. para So, yung i-try- experience mo, di ba pumunta ka doon? Yes, as my experience, kasi nung September lang ako umuwi, pumunta ako ng OWA, sinabi nila na meron silang programa ng loan, business loan, balik Pinas, balik hanap buhay. So, Ano Yeah. yung mga presyo ng loan? ang mga requirements nila doon, kailangan meron kaming bahay at sasakyan. Pwede kang makahiram ng 2 milyon. Oo. Pero may collateral. Pero paano yung kung wala kang bahay at sasakyan, di ba? Yan daw ang tanong ni Siyempre, Kuya Nilo. kahit sabihin mo sa 10 taon tayo naghahanap buhay, bibihira ang nakakaipon. Kasi bigay lahat sa pamilya, Kaya di sa ba? pamilya lahat. So, hiram ka muna sa kapitbahay ng titulo. Hindi ko pwede yun. Tanungin natin sa OWA kung ano Ayan. ang mga ganda So, nila. sana naman, yung walang collateral na lang sana, sila na yung, basta may trabaho, gaya ni na, kuya, may sarili siyang kotse na pinapag-grab niya. Tapos siya, meron din siyang nag-grab pa rin siya. So, pinapag-grab niya. Ata kay kuya, yung kanyang kotse kay Kuya Antonio. Tapos, nagda-drive pa rin siya for grab. O para doble kita niya, di ba? Siyempre, kung anong hanap buhay mo, para ibang bansa, Gusto kong manghiram dito, ng driver pa rin. No, the reason na minention ko yun is sana pwede na silang mag-loan basta may ongoing job, Oo, yes. di ba? Na tapos mababa lang dapat yung monthly. Yes. Yung pwede pa siyang magpakain kasi pwede naman sila mag-CI. O magkano kinikita mo sa Grab, magkano kinikita mo doon sa isang extra kotse. Malalaman naman yun. Makikita. So doon mag-base lang sila, yung parang humanitarian Yes. na loan. Oo. 'Di ba? Based sa necessity and needs nila kung magkano. Sana wag na yung may mga collateral. Kasi kung gusto niyong tumulong sa kanila, lalo na sa kanila, 18 years na sila nagtrabaho. Imagine ilan ang kinita nila ng ating government sa pagpapadala ng dolyar dito, di ba? Yes, oo. Sa buwan-buwan na yon, pag binangko mo yon, yung mga, Ang mga interes. di ba? Lalo na yung mga hindi 80,000 ang kinikita, yung mas lower than that, yung mga $400, $500 a month. Ano yung mga kadama? Ayun, hindi isang buwan lang nauuwi nilang sahod. Hindi, magagawa sila ng sari-sari store. Ang sari-sari store, mura lang naman eh. Pwedeng bigyan sila ng entrepreneurial na 20,000, 30,000. Makaka-start ka na. Madali na lang bayaran yun o 50,000. Pero yung 1 million, Kuya Nilo, di ba meron kang pangarap na sana the reason na gusto mong magkaroon ng business loan ay yung tungkol sa gusto mong magkaroon ng truck. Pakisabi po. Nakikinig po ang OWA. may nabili ako sikanan na truck. Kailang hindi nag-success gawa sa papel na nasikaso. Nawala rin bali yun. Pero balak ko pang talagang ituloy. Dumating naman ito si pandemic. Nawala na din. So nagkaroon ka na ng truck, bumili ka ng second hand, kailan nag-pandemic, walang trabaho, hindi mo magagamit para mabayaran mo yung truck. yung loan. Oo. Yeah. Bali cash po yun. Kailang nagka-problema sa papel. Ay, may nanloko sa inyo? Yun sana ang collateral ko para makakuha ko ng formal talaga na. Ayan. So ayan, kaya kailangan niya ng tulong sana para makakuha siya ng truck. Yun ang pangarap niya ngayon, nakabalik na. Okay, so 20 minutes na lang po tayo. Ikaw naman, Kuya, ano yung pangarap mo na pwedeng mapakinggan ng OWA at DMW, DOLE at lahat ng mga departamento natin? Pangarap ko lang po yung mapautang ako ng OWA, mababang halaga na matutulungan ko. Para kahit pang maghanap buhay po ako bilang 60 years old, meron pagkakakitaan nyo. Ano naman yung business na gusto niyo
gagawin? Nagluluto po ng mga pagkain. Ay, karinderya. Oo. O yan, mura lang po yan. Pwede siguro, no? Pwede yan. Mapapahiram ka. Sa misis ko, kumikita rin po. Ah, Para sa aming anak. Huwag naman sanang collateral bahay o Hindi, sasakyan. pag ganyan karinderya yan. Pwede ka na magkuhan, no? 50,000, di ba? Yan. So, sa inyong dalawa, kuya, ano po ba ang may advice ninyo para sa mga driver na nais mag-abroad as OFW? Sa mga OFW hanggang ngayon nasa ibang bansa pa, ito lang, konting payo lang na magtitipid tayo habang malakas pa. Tama. Pagka dating ng panahon na tayo ay overage na hindi na tayo pwede sa abroad, mayroon tayong madudukot kahit papano at hindi na tayo masyadong stress. So, ganun lang mga ka-OFW. Ayan. Ikaw naman, kuya, yung life lesson na gusto mo i-impart sa mga gusto maging OFW. Sa mga dati ng OFW at sa mga gustong mag-abroad, mag-ipon lang. Huwag yung bibisyo kayo ng sugal, kung ano sa ibang bansa. Kasi hindi lang naman dito sa atin ang merong illegal na ano eh. Sa ibang bansa meron din. Kahit sabong, meron. Ay, Lahat ng klase. May online, yes. May online. oo, pero wala na po yung Tataka po iba, bakit sabi ng mga OFW, tataka iba, bakit merong manok na Texas doon? Ah, so Hindi meron. nila alam, yung itlog na galing dito, tinadala doon ni incubator. Oh, yan. Ayun. Kaya maraming illegal na ano. Kaya iwasan yung mga bago pa lang mag-abroad, yung sugal. Kasi pagka nagkaroon nyo ng sugal, ang pamilya nyo madadamay. Ayan, mag-ipon. Wala At kang may papadala At sa pamilya. mag-iwan naman ng konti para sa inyo para pag uwi nyo, mayroon kayong gagastusin gaya ng ganyan na hindi na kayo makabalik, di ba? Ayan. Bigat na. We don't have so much time. Sana may part 2 ito. So, salamat po sa pag-share ninyo ng inyong journey ang OFW, lalo na galing sa Iraq at Kuwaiti. So, ayan. Sana. Yan, salamat Sir Nilo and of course kay Kuya Antonio. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyo, ma'am. At magandang hapon. Okay. Mr. Antonio, Maraming salamat din po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyo. Okay. Thank you so much sa inyong dalawa at sana wag niyo nang dagdagan ng asawa niyo. Ayan. Joke. Okay, thank you again for tuning in or listening and watching Kumusta Ka Bagong Pilipinas. So ayan, huwag niyo pong kalimutan, mag-like po kayo sa aming Facebook, Kumusta Ka Bagong Pilipinas. I-follow niyo, mag-view po kayo. At kung may mga comments kayo at may mga issue kayo na gusto niyo iparating sa gobyerno natin, lalo na sa OWA, sa DMW, sa DOLE, sa PhilHealth, sa DSWD, pwede po kayong mag-comment at ibibigay po natin yung inyong mga comments at babasahin po namin. So this is your host, Marlene Krag, saying thank you again until the next show. Okay, thank you so much. Ayan po, natapos natin ang isang talakayan dito sa buhay ng mga OFW. So follow us sa TikTok Live and of course sa Facebook and YouTube. And of course, sa One Movement TV, ako po si Ana Dozer and Alma. Thank you so much to everyone, to all those who watch this episode today, Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Please follow our please like and follow my page, Alma Antonio, and Kamusta Ka Bagong Pilipinas. Ayan. Yan. So saying goodbye, kumusta ka? Kamusta ka? Bagong Pilipinas.